Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin nun? Ang hawak lang natin nun ay katotohanan. 'Di ba? Okay. So ako, nung kausap ko siya, I have my Bible. O ngayon, sinong kamiting ko ngayon? Ano ko kayo? Pamilya ko kayo, pero staff. So si Moses binigyan ng staff, ako binigyan ng magaling na staff. Oh, di ba? Oh. Pero unless, if the staff na hawak ni Moses did not understand Moses, what would have the staff? Kung living thing yung staff, di ba? That's why tayo nagmi-meeting today. Kasi nag-phase 2 yung laban natin. Kumbaga sa libro, first chapter, May 11, hanggang dun sa special session. Ngayon, chapter 2. Di ba? So, wag niyong tignan yung tinitignan ng mundo. So, yung iba, nung si Alan, Senate President, kaya natin lumaban. Hindi po. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin nun? Ang hawak lang natin nun ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump, no? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical. So, ganun din, let's not do anything that is unconstitutional. Let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, na anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigawan na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya, yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So, sasabihin nyo, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But siyempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So, nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. So, babalikan ko yun mamaya. So, for me, I'll just leave that with you today. Di ba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So, pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So, eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Di ba? Okay. Pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Gusto niya ng repentance. Labas lahat ng baho. Labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I am an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala. Diba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Hindi naman nagkaroon ng hearing. Diba? At siya, marami naman ibang iimbestigahan eh. Akala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na
corruption. Di ba? Pero wag maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Di ba? Okay. So, yun two things, di ba? We have to have a basis of what is truth. And secondly, we want to know where truth is going, where it's going. So, ang sabi ko sa inyo, pangalawa, revival not revolution. What's the difference nung totoo? Yung political revolution, palitan mo lang yan, okay na. Sana kung si ganito maging presidente natin, kung si ganito maging speaker natin, kung si ganito maging Senate president, kung si ganito lang maging mayor natin magbabago. Don't get me wrong, leadership matters. Leadership matters, di ba?